Pakinggan mo, ito ang pinaka-brutal at walang awang mga knockout sa kasaysayan. Mga sipa na parang imposible, mga tuhod na nakakamatay, mga suntok na nagwakas ng mga karera sa loob lang ng ilang segundo. You lose off the lip shot. It can come back. Walang pahinga dito, puro demolition lang. Ever further behind them. Oh no! That's what we were. Magsisimula tayo sa pinaka-viral na knockout sa kasaysayan ng Mixed Martial Arts Oktubre 2020 UFC Fight Island. Matindi ang unang round, palitan ng malalakas na suntok, pero si Kasanganay ang kontrolado. There he's seen any take off. Oh, but he's backed up early. He's felt it. Abu not going to engage, and now you realize that's just not how he is. It looks like the white of the eye bloodshot. Nice trim take. One of the very first. Oh, that was a snag a bit there. Chris Weidman. Sinubukan ni Kasanganay na harangin ang sipa ni Buckley, pero ginawa ni Buckley ang hindi inaasahan. They're so even on total strikes at the moment. Sa isang imposibleng galaw, umikot siya sa ere at tumama ng spinning kick sa mukha gamit ang nakahawak na paa. Diretso ang paa sa mukha. Parang estatwang bato, agad na wala ng malay si Kasanganay. Hindi makapaniwala ang mga manonood, komentador at mandirigma sa kanilang nakita. Sa isang iglap, hindi lang nanalo si Buckley, kundi nakamit din niya ang walang hanggang pwesto sa kasaysayan dahil sa isa sa pinakabrutal na knockout na nakita ng lahat. Milwaukee, Disyembre 2010. Nakataya ang World Extreme Cage Fighting title at si Anthony Pettis ay haharap sa matibay na kampeon, Benson Henderson. Ang laban ay naging matinding digmaan, 5 rounds ng mabangis na palitan, pabagsak at parusa. Really the big question. Henderson should. Winner tonight retires the WEC belt and a unification. Doing it during the round, but there it goes. Oh, number one, this one's scheduled. That seemed to hurt Henderson a little bit. He drops out for the single leg. His eyes squarely right from Ben Henderson. Yeah, he really loaded up on that punch. Henderson relentless with the guard passing. And Pero dumating ang sandaling tumatak magpakailanman sa kasaysayan ng mixed martial arts. Huling round. Determinadong sumugod si Henderson, pinipilit ang laban, at si Pettis, na parang nasa pelikula, tumakbo papunta sa rehas. Umakyat dito at nagpakawala ng isang lumilipad na sipa na parang imposible. Way to bring down the curtain. oh my goodness! Did you see that? He named Showtime. Unbelievable! Just flattened Henderson. Boom! Tumama ng direkta ang paa sa mukha ni Henderson. Sumabog sa sigawan ang mga tao kahit na nakaligtas si Henderson at umabot hanggang sa desisyon. Ang laban ay naging makasaysayan bilang gabi ng Showtime kick. Hindi ito naging knockout. Kamangha-mangha at hindi inaasahan ito. Kaya nananatili itong isa sa pinakawalang kapantay at brutal na sandali sa kasaysayan ng sports. Si Julian Jackson, kilala bilang The Hawk, ay isa sa pinakamabangis na puncher sa kasaysayan ng boxing. Napakaikli ng laban. Collins still weaving and bobbing. Noong 1970 hinarap niya ang Briton na si Harold Graham, isang maestro sa galaw, depensa at kontra-opensa. Pantay ang unang round. Mailap si Graham para umiwas sa palitan, habang si Jackson ay matiyagang naghihintay ng tamang tiyempo sa panapos na suntok. Unti-unting naging komportable ang Briton sa estratehiya, pero nakakapasok pa rin si Jackson ng sapat na suntok para magpakita ng lamang. Sa ika-4 na round, natapos agad sa 1 segundo. Falling ever further behind them. Oh no! That's what we were worried about. Nang yumuko si Graham para umiwas, boom! Isang malakas na kanang suntok ni Jackson ang tumama sa kanyang panga. Bumagsak si Graham, tuluyang nawalan ng malay bago pa man siya tumama sa lona. Isang brutal na instant knockout. Hanggang ngayon ay naaalala pa rin ito bilang isa sa pinakanakakawasak sa kasaysayan. K1 World Grand Prix 2006 sa Amsterdam. Nagharap ang dalawang higante ng kickboxing sa harap ng mga manonood na inaasahan ang matinding laban. Samantala si Badr Hari, ang batang Marokenyo,
ay noon pa binubuo ang reputasyon bilang kinatatakutang mandirigma. Isang lalaki na kilala sa pagiging arogante, agresibo, at may suntok na napakalakas na kakaunti lang ang nakakayanan ang kanyang mga atake. Hindi lang lumalaban si Harry para manalo, lumalaban siya para manira. Sa kabilang sulok, si Peter Graham, isang Australianong bihasa sa libu-libong laban at may matatag na puso, ay hindi inaasahang paborito noong gabi. Para sa marami, isa lang siyang susunod na biktima sa pag-angat ni Harry. Nagsimula ang laban sa tindi na inaasahan ng lahat. Umuusad si Harry gamit ang agresibong estilo, nagpapakawala ng mababagsik na kombinasyon, kumpiyansang di tatagal ang Australiano. Плохой. Bad boy. Очень пронзительный. Очень железная воля с Марком Хантом. Набирают такую скорость. Buong pressure, tinatanggap ni Graham ang mga suntok at umaatras, pero hindi bumibigay. Снимаются и удары невероятны. Порой невозможно. Он быстрее, он... Так, который может фиксировать. Грэм, конечно, разворотом бьет. Ярость таким облаком висит над рингом. Буквально может срезать своего соперника Харри. At dumating ang sandaling nagbago ng kanyang karera magpakailanman. Ikalawang round, si Badr Hari ay sumugod na parang mabanggis na hayop at kumpiyansang umatake. Pero si Graham, kalmado at tila mamamatay tao, tinantiya ang distansya. Iniikot niya ang katawan na parang siruhano at pinakawala ng spinning kick sa panga na parang kulog. И попадает! Попадает! Ang epekto ay napakalupit. Ang halimaw na taga Morocco ay napatumba sa pinakamabangis na paraan. Isang walang hanggang paalala na sa mga labanan ng ice sports, lahat ay pwedeng magbago sa isang iglap. Si Michael Page, showman ng mixed martial arts, ay kilala sa kakaibang estilo, pang-aasar, at matitinding knockout. It's Miller time. Oh, MVP with the... And he's starting to look like a kid in the square zone. Sa kabila, si Evangelista Cyborg Santos, veteranong Brazilian na sanay sa laban at matatag tulad ng bakal. Nagsimula ang laban na naglalaro si Page ng aasar, naglalabas ng mga peke at galaw ng capoeira na parang nasa isang video game lang siya. Seryosong sumusugod si Cyborg, sinusubukang paliitin ang distansya para ipakita ang kanyang karanasan. Figure him out, it's too late. Good right hand. Big jump knee. Nice. And closer, leaning in. Bigla, isang suntok ang tumahimik sa lahat ng nanonood. You need in a fight, you lose off the liver shot. It can come back. Cyborg runs into the jump knee. Umatras si Page, hinintay ang tamang oras at pinakawala ng lumilipad na tuhod sa bungo ni Cyborg. Napaka-brutal ng tama kaya agad bumagsak si Santos na wasak ang muka. Sobrang wasak ng knockout kaya nagdiwang si Michael Page sa kakaibang paraan. Kinuha niya ang Pokeball at kunwaring hinuli ang walang malay niyang kalaban sa sahig. Didn't derail. Wow! Ang sandaling iyon ay isa sa pinakakapansin-pansing knockout sa mixed martial arts history. Isa rin ito sa mga pinakamalupit. Ang bungo ni Cyborg literal na nabasag dahil sa suntok na yon. Isang knockout na naging alamat ng kadiliman sa mundo ng esports. Yellow RY 16, Denver. Raymond Daniels, maestro ng karate at taekwondo, kilala sa kanyang malikhaing estilo at kakaibang galing, ay humarap kay Francois Ambang. Simula pa lang, ibang level na si Daniels. Not that Ambang's not a great fighter. There's a lot of people his style. I like Daniels. You just don't have a run of Where he was really we'll see if Francois. and send him to the shop. And there's two kicks right there. At bigla, ang obra maestra, muli nating nasaksihan si Raymond Daniels. Unang lumaban si Raymond Daniels sa Bellator at nais mag-iwan ng tatak. Ilang segundo na lang ang natitira bago matapos ang unang round. Down on their head, you know, they're throwing a little bit more leg. Daniels trying to find his rep. Two kicks went by. Television as well. Did a really good job of Dual cage. Spinning kicks. that. Tinitiis ni Barros pero nilalaro ni Daniels ang oras.
Una niyang pinatumba si Barros gamit ang isang paikot na sipa sa katawan na nagpadapa sa kanya sa lona. Nakatayo na ang mga tao sa kanilang mga upuan at saka dumating ang kaguluhan, umabante si Daniels na kunwaring iikot ulit at biglang dalawang beses siyang umikot na parang ipu-ipon ng tao. Biglang umikot ang kanyang kanang kamao at tumama ng matindi sa mukha ni Barros. Perpekto, malupit, bumagsak si Barros na parang pinatay ang kanyang switch. Ang sandaling iyon ay kumalat sa buong mundo sa loob ng ilang segundo. Ang 720 grados spinning punch ni Raymond Daniels ay sobrang kakaiba, sobrang kamangha-mangha. Itinuring itong isa sa pinakapambihirang knockout sa kasaysayan ng mixed martial arts. UFC 142, Rio de Janeiro, Edson Barbosa, ang Brazilian na may pinakamabanggis na mga sipa sa mixed martial arts. Unang beses na nakita sa UFC ang isang spinning kick na ganoon ka-eksakto. Parang video game na knockout pero sa totoong buhay nangyari. Si Deontay Wilder, kilala bilang Bronze Bomber, ay tanyag sa lakas ng kanyang kanang kamao noong Enero 2016. Ipinagtatanggol niya ang titulo laban kay Arthur Szpilka sa Brooklyn. Maganda ang laban ni Szpilka gamit ang tuloy-tuloy na galaw, peke, at mabilis na pasok-labas. Pati si Wilder ay nahihirapan dahil sa madulas na estilo niya. Definitely can't hear a pin drop here. We Harrison 3 years ago, so comfortable enough to land some punches. Leverage on his shot. Not dance. It's a very, Heavyweights just don't do that. Oh, good right hand by Wilder. A little earlier tonight, Charles Mark. Pero alam ng lahat na isang tama lang ang kailangan ni Wilder. At dumating iyon sa ikasiyam na round. Habang yumuyuko si Szpilka pakaliwa, biglang binitawan ni Wilder ang malakas na kanang suntok. Tempo and pace. Tumama ng diretso ang kamao at bumagsak si Szpilka na parang pinatay ang kanyang ilaw ng buhay. Sumabog sa tuwa ang buong estadyo at pati si Tyson Fury na nasa unahan ay napabangon sa gulat. Ang knockout na iyon ay hindi lang isa sa pinakamalupit ni Wilder. Paalala rin ito na ang kanyang kanang kamao marahil ang pinakamapanganib sa kasaysayan ng boxing. PRDE Total Elimination 2003 hapon. Sa isang sulok, si Igor Bobchanchin, ang Ukrainian na bantog sa brutal na knockout power at veteranong nakatumba ng maraming kalaban. But then he comes right back to the right hook. Incredible. He hits hard. Si Mirko Cro Cop, ang makina mula Croatia, ay kilala sa kanyang makapangyarihang kaliwang sipa. Yeah, but There it is! The trademark! Out of his hip. Roll call. You'll stop. See him legs still on the ground. He plants. Banggaan ng mga higante ang laban. Si Igor ay gamit ang mabibigat na kamao at nagpapakawala ng eksplosibong kombinasyon. Kalmado at kalkulado si Cro Cop, sinusukat bawat galaw na parang sundalo. At pagkatapos, dumating ang hatol. Pinakawalan ni Cro Cop ang kanyang maalamat na kaliwang high kick na may bilis at lakas. Tumama ang paa diretso sa ulo ni Bobchanchin at bumagsak ang Ukrainian sa lupa na tuluyang nawalan ng malay. Sandaling natahimik ang mga manunood na Hapones bago sumabog sa palakpakan. Pinalakas ng knockout na yon ang alamat ni Cro Cop. Naging totoo ang kanyang tanyag na linya sa sandaling iyon. Kanang paa ospital, kaliwang paa sementeryo. Ngayon si Mirko ang tinamaan ng isang napakagandang knockout gamit ang sarili niyang sandata. Sa UFC 70, ang kalaban niya ay si Gabriel Gonzaga, isang Brazilian na minamaliit ng iba, pero uhaw sa tagumpay. Ang knockout na iyon ay isa sa pinaka-nakabibiglang pangyayari sa kasaysayan ng UFC. Ang tunggalian sa pagitan ni Badr Hari at Stefan Leko ay mainit na bago pa man sila naghaharap sa ring. オランダのムエタイの国内チャンピオンにそうですね、まだ確かにドンクなんですね。そうですね。なんですよね。 At doon na nangyari ang pagsabog, nagkunwari si Hari ng suntok at sa isang iglap, pinakawalan niya ang isang paikot na sipa sa ulo. Sumabog ang buong arena.
Si Badr Hari, na 20 taong gulang noon, ay nagpabagsak sa isang respetadong mandirigma ng kauno sa kahangahangang paraan. Ang knockout na yon ay hindi lang panghabang buhay na highlight, kundi simula rin ng alamat ng bad boy. Tamad Bildaman di Bada Mupibadisi. Kinatatakutang lalaki sa kickboxing. Sa usapan ng kahangahangang knockout, laging nababanggit si Remy the Flying Gentleman Bonjasky. Ang acrobatic at eksplosibong estilo niya ang nagpasikat sa kanya bilang highlight machine sa K1. Noong 2003, hinarap ni Bonjasky si Vernon White at tumatak ang laban sa alaala ng mga tagahanga. Inaasahan na namin ang mangyayari matapos ang unang sipa na nagpabagsak kay White. White's definitely doing the right thing, though. His unorthodox style. Nagtipon ng lakas si Remy, tumalon siya at nagpakawala ng malakas na sipa na tumama sa mukha ni White. Ang kombinasyon ng taas, eksaktong pagtama at lakas ay talagang nakapanlupaypay. Agad na bumagsak si White at hindi na nagawang makatayo pa. Sumabog sa tuwa ang mga tao. Ang arena ay napuno ng nakabibinging sigawan, habang itinataas ni Remy ang kanyang mga braso na parang isang nagwaging gladiator. Ang knockout na iyon ay hindi lang nagpakita ng kanyang estilo, kundi nagpatibay din ng kanyang reputasyon. Si Bonjasky ay hindi basta-basta suntokero, isa siyang martial artist na parang gumuguhit ng knockout sa hangin. Noong Mayo 2000 nakaharap ni Manny Pacquiao ang Briton na si Ricky Hatton sa Las Vegas. Si Pacquiao ay global superestreta na grabe. Nanigas si Hatton, nakaunat ang mga braso, hindi gumagalaw sa lona, isa sa pinakanakakagulat at malupit sa modernong kasaysayan. Nakita na natin ang mga imposibleng sipa, suntok na nagpahinto ng puso, at siko na tumapos ng karera agad. Ito ang mga knockout na labag sa lohika at naitala sa kasaysayan. Bilang paalala na sa ring o sa hawla, isang iglap lang ay maaaring magbago ng lahat. At ang pinakamaganda pa dito, ito pa lang ang simula. Ang mga pinakamabangis na knockout sa mundo ay nandoon pa, naghihintay na maikwento.